Mr. President, according to Senator Cayetano, ito'y labanan ng mga abogado. Hindi ako abogado, pero ako'y isang Pilipino na gusto sana na hindi na tayo magkakagulo sa Pilipinas. Hindi tayo magkawatak-watak. At yung mga nagyayabang dyan, na sabi nila, gusto daw ng taong bayan, na ito ay talagang magkakaroon na kagad ng impeachment, taong bayan, ginagamit. I don't know kung sino taong bayan yung sabi nila. Because, alam ko, Mr. President, halos lahat ng tao ng Mindanao at ng Visayas, as I have observed during the campaign period, ang sabi sa atin is, Sir, ibubuto kita kung hindi ka magboto sa impeachment or hindi ka magboto sa conviction. Yun ang sinasabi ng taong bayan. Kaya please, do not use the term taong bayan palagi because taong bayan is hindi lang kayo. There are always two sides of the coin. Bakit ba? Wala Pilipinas. So yun lang po, Mr. President. Senator Padilla, you may proceed, sir. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Katulad po ng sinabi ni Senator Joel Villanueva, ako po ay hindi po ako abogado, katulad po ni Senator Bato. Pero sa maikling panahon ko po dito, lagi natin binubuksan ang ating rules. At yan po ang unang-unang dinala sa akin nung ako po ay nanalong senador at ako po ay pinuntahan ng sekretariat, ang una pong binigay sa akin ay yung rules. Napaka-importante ng rules. Yan po ang unang-una talagang isinaksak sa aking ulo. At bukod po doon, tradisyon. May tradisyon dito na kailangan susundin mo, lalo ka na neophyte. Ngayon, ang tanong ko po, sa dalawang nangyaring impeachment, yan po ay kay Pangulong Estrada at kay Chief Justice Corona. Lagi pong dinadala doon sa Committee ng Rules. At yan po ay inaasahan natin sa pagkakataong ito na doon uli makarating. At hindi naman din po ako kumokontra, katulad din po ni Senator Villanueva, kung meron po tayo mga gustong baguhin, bakit naman po ako kokontra? Dahil yan nga po ang gusto ko, yan ang aking tagline, pagbabago. Pero hindi naman po siguro dapat sa oras na ito. Bakit naman sa oras na ito tayo gagawa ng isang bagay na katulad din po ng sinabi ni Senator Bato de la Rosa, talaga po bang tayo ay gusto nating magkahiwa-hiwalay na talaga? Yung po bang bansa natin talaga gusto na nating gutay-gutayin? Kung meron po tayong gustong baguhin, hindi po dapat siguro yan sa oras na ito, sa panahon na ito, at sa pagkakataon na ito. At katulad din po ng sinabi ko, lagi ko pong sinasabi, paulit-ulit, hindi po ako abogado. Ako po ay madalas akusado. Ako po ay ex-convict. Kaya ako po ay sanay sa korte. I most respectfully move, number one, that our legislative business be suspended. Number two, that we already convene as the impeachment court at this very moment. Hindi man nakapag-convene na pausad ng minority kahit papaano ang impeachment. Nagkampi sina Pimentel at Senator Risa Hontiveros. Pareho nilang iginiit ang salitang forthwith na nakasulat sa 1987 Constitution. Kung mahirap intindihin ang utos, sa sino mang tapat ang intensyong sundin ito. Ang paglilitis ay dapat agarang simulan, nang walang pag-iwas o iba pang pagpapaliban. According to the Merriam-Webster Online Dictionary, forthwith means without any delay or without interval of time. The Filipino translation for forthwith is agad, madali, bigla, dagli, o kara-karaka. Si Senator Alan Peter Cayetano naman, kinwestiyon ang definisyon ng forthwith. I disagree na sa Tagalog agad-agad ang forthwith. Ang forthwith, yung ibig sabihin nun sa Tagalog is yan na yung susunod, yan na yung gagawin mo. Oo, immediate yung agad-agad. Hindi ako expert sa linguistics, pero medyo hindi agad ang Tagalog ng
forthwith. Sina Senator Ronald Bato de la Rosa at Robin Hood Padilla sumuporta kay Senate President Cheese Escudero. Hindi raw masasabing dine-delay ang impeachment. 1 month ago pa, pinagawan muna kami ng robe, Mr. President. Kasi excited na tayo na sumuot ng robe para to form the impeachment court. Hindi po ako abogado. Ako po ay madalas akusado. Ako po ay ex-convict. Kaya ako po ay sanay sa korte. Kailangan dumaan po tayo sa due process. Hindi po tayo pwedeng palundag-lundag. Sa gitna ng ilang oras ng debate, namagitan na si Senator Raffy Tulfo at nagmungkahing idaan na lang yan sa botohan. Naalata ko kanina pa tayo back and forth, para nag-aaway na tayo dito. To solve the impasse siguro, we'll have to put it in a vote, whether to convene today or tomorrow. Somehow we have to convene come what may. Magbutuhan na lang tayo para matapos na. Nagkaroon din ng pagkakataong sumagot sa Senate President Escudero at ang sinisisi niya, Kamara. Immediately nga ng House, hindi yun ang interpretasyon. Tapos tayo ganyan. If the prosecutors themselves, the complainants themselves were not that interested and sat on these complaints for over 2 months, tayo bigla ngayon, mamadaliin nila habang nagpabanjing-banjing sila ng mahigit 2 buwan sa mababang kapulungan. Pero sa huli, nanumpa rin si Escudero. I, Francis Cheese G. Escudero, Solemnly swear solemnly swear that in all things appertaining to that in all things appertaining to the trial of the impeachment of the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, Vice President Sara Zimmerman Duterte, now pending, I I will do impartial justice justice according to the Constitution according to the Constitution and laws of the Philippines. and laws of the Philippines. So help me God. So help me God. Sa hinahaba-haba ng diskusyon sa Senado, tuluyan ng nanumpa bilang impeachment presiding officer si Senate President Cheese Escudero. Inaasahang manunumpa na rin ang lahat ng senador bilang senator judges.